Hello mga ka-founder, mga bro and sis, welcome to my vlog. Please like and subscribe. Huwag niyo pong ring kalimutan, i-click ang notification bell para updated po kayo lagi sa aking mga videos. Isa po ba natin yung sinabi niya ang weak leader ang ating presidente? Ako po, totoo yun. Weak leader talaga si PBBM. Kaya nga nakagawa siya ng mga bagay o programa na makakatulong sa mga Pilipino sa maikling panahon ng kanyang panunungkulan. Katulad po ng I agree, BBM is a really a weak leader. He has not done any accomplishment in less than 2 years. Abutan natin Ito pagre-research ko po, mga nagawa niyang less than 2 years, sa loob ng less than 2 years Philippine fourth quarter, GPD rose 5.6%, leads all ASEAN countries. Napakalaki pong bagay niyan. Sa fourth quarter po, umangat po ang Pilipinas. Sa lahat, leads all Asian countries. Ito po pinakamatindi sa pangginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Nung nagkaroon ng pandemic sa panahon ni Digong, nagkaroon siya ng utang. Hindi pa niya utang ng Pilipinas na ginamit nila para sa pagre-recover sa pandemic. Ito po yung 1.5 trillion debt o utang ng Pilipinas. Sa maikling panahon po, nabayaran niya ng ating mahal na Pangulo. 1.5 trillion na utang. Binayaran po yan. At ang pangatlo po, yung foreign trip. Sasabi nila na namamasyal lang daw ang Pangulo sa ibang bansa. Yung mga foreign trip niya. Trips. Resulted. Ano nyo kung anong resulted nun? Resulted in 4 trillion in foreign investment. 4 na trilyon na foreign investment ang naipasok niya sa Pilipinas dahil sa kanyang mga trips, mga foreign trips. Diba po kung napapansin nyo, di ba? Unti-unti pong umaangat ang ating ekonomiya. Napakabilis. Kahit galing lang tayo sa pandemya at sa iba't ibang sakuna, mga bagyo, ganyan. Ito pa po, yung pang-apat po. Unemployment rate down 3.6 from 4.2 of November 2022. Yan po November 2022. Kaupo pa lang ng ating presidente noon. Ang unemployment rate po noon ay 4.2. Sa maikling pamanahon po, naibaba niya to ng 3.6. Di ba po ba? Kumukunti na yung standby sa ating mga lugar. Dumarami yung may hanap buhay. Anong result nun? Hindi magugutom ang tao. Ang mga pamilya lagi silang may pagkain sa hapagkainan dahil sa pagbaba ng unemployment rate. Paano pa kaya? Less than 2 years pa lang yun Isipin nyo na lang, imagine niyo. Pag natapos ni PBBM ang kanyang termino, gaano na kaasenso ang Pilipinas? Number 5 po, yung farm to market road, 51% done. Napakahaba nung kalsada na yung farm to market road, 51%. Pero hindi pa po siya tapos 51% pa lang. Pero sa maikling panahon pa lang yun Kasama po yan sa Build Better More ni PBBM. Saka na po natin pag-usapan yan. Lower inflation rate. Ang buong mundo po nakaranas ng inflation. Kaya ganun pong nangyari ang pagtaas ng produktong petrolyo at sako po niyan o damay po diyan lahat ng produkto o bilihin, pagkain man o Dahil po pag mataas ang presyo ng petrolyo, mataas din po ang presyo ng pamilihin katulad ng mga pagkain sa palengke, ganyan. Dahil lahat po yan ginagamitan ng transportasyon ng gasolina. Sinasama ho nila sa puhunan nila yan, kaya ganyan po yung tumataas. Pero po sa nangyaring itong December 2023, bumaba ang inflation rate sa 3.9. Hindi katulad nun napakataas na. Ibig sabihin, unti-unti na po tayo nagre-recover. Number 7 na po tayo.
pabahay initial 1,380 low-cost housing unit in Malabon, target of 1 million per year low-cost housing. Nakatapos na po ng ganyang karaming low-cost housing para sa mamamayan nating mga Pilipino na walang sariling bahay. Ganyan na po karami. I-expect nyo po, sa 6 na taon na panunungkulan ni PBBM, 6 na milyong low-cost housing. 6 na milyong pamilyang Pilipino ang magkakaroon ng sariling bahay. Dahil yan sa programa ng ating presidente. Ito po yung sinasabing human settlement. Ibig sabihin, nasa commercial ang mga bahay. Yung housing project na to, wala sa bundok. Housing project, merong palengke, eskwelahan, simbahan, kalsada, nandun na lahat. Kaya talagang pwedeng pamuhayan ng tao. Human settlement. Kasi may naalala ko na nagtayo ng housing. Nasa bundok yung pabahay niya. Nilayasan din ng mga tao. Diba? Huwag na natin pag-usapan yun. Ito pang petrochemical sa Batangas. Ito, kabubukas lang po nito mga 3 days ago. Pero hindi pa po natin yung pag-usapan. Pero lilikha po yan ng maraming trabaho at murang petrolyo dito sa atin. Yung petrochemical Batangas. Napakaganda po. Ito pong number 9 natin, increase in palay production by 300,000 metric tons. Increase palay production. Talagang inano ng presidente natin yung agriculture. Dahil yung nakarang administrasyon, pinabayaan po yung agriculture. Kaya lahat ng problema tumambak sa panahon ni PBBM. Pero ang ginawa niya, pinagtuunan niya talaga ng pansin to. In person, talagang hands-on siya rito. Naging acting secretary pa siya ng agriculture. Itong nadagdag na to, kasi papansin niyo dapat dire-diretso ang pagtaas ng bigas. Dahil nga sa global inflation, sa pagtaas ng gasolina, at nagkaroon tayo ng shortage nun dahil sa mga smuggling ng bigas. Pero bakit hindi siya talaga tumaas ng todo? Kasi dahil dito sa mga proyektong to, itong palay increase production by 300,000 metric tons. Hindi pa natin sa nakikita sa ngayon yan. Siguro, pag natapos ng 2024, doon na natin makikita talaga yung mas murang bigas na po. Dahil marami pong ginawang yung makabagong technique ang ating pamahalaan. Paano mapapabilis ang produksyon ng bigas dito sa atin. Ito 200,000 new jobs created. Yung sinasabi ko kanina, number 10. 200,000 ang nawala sa lansangan na standby, nabigyan ng trabaho. Diba po? Ibig sabihin, nagro-roll ang ekonomiya natin. Lumalago ang ekonomiya. Kasi wala naman na nagugutom talaga ngayon. Kung tutusin, yung mga tamad na lang ang nagugutom. Yung mga nagsasabing mahal ang bigas, pero yung Red Horse, nagmahal, binibili nila. Hindi sila umaangal. Yung sigarilyo, nagmahal, binibili nila. Hindi sila umaangal. Diba? Pero yung bigas, umaangal sila pag mahal. Yung sasaksak nila sa sikmura nila, maangal sila. Marami nun dyan. Bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magalit. Totoo lang po. Saka ngayon yung mga gutom na lang ngayon, yung mga tamad na lang talaga. Ito yung bago lang po itong programa to ng ating presidente ngayong taon to, yung Helping Homeless Financial Aid Employment. Ito po, makabago ya ito. Kasi, alam niyo po yung mga nakikita natin taong grasa, homeless, walang bahay, gala-gala sa daan. Nagkaroon po sila, binigyan sila ng aid ng gobyerno natin. Parang sa Amerika ang biruan nga buti pa yung pulubi sa Amerika sumasahod. Parang ganun din mangyayari dito sa atin, ganyan. Magkakaroon sila ng aid. O, di ba? Sino ba ang presidente makakaisip niyan? Siya lang. Ito pang lower crime rate compared to previous years. Tignan mo. Yung panahon ni Digong, excuse me, yung panahon ni Digong, masyadong mahigpit daw. Ating tokhang, drug war, mabawasan ng kriminalidad. Pero bakit mas mababa ang crime rate ngayon sa panahon ni Bongbong na sinasabi nilang weak leader? Na hindi matapang. Bakit mas mababa ang crime rate?
'di ba? Bakit mas maraming samsam na shabu ang kapulisan sa panahon ni BBM sa wala pa niyang 2 taon na pag-upo kaysa doon sa maraming namatay na panahon ni Duterte? Bakit? Kayo na pong humusga, mga ka-founder. Ang ito yung increase number 13, increase employment by 95.8%. Ito increase employment. Ito yung mga nakapasok din po ng trabaho. Mga bagong jobs, opportunity na naibigay sa mga Pilipino na naghahanap ng trabaho. Ito yung number 14, lower rent for the poor. Mga pinasambatas po na pagpapababa ng renta para sa mga mahihirap. Pero kasama na rin po dito yung kung maililista po sila sa low-cost housing, magkakaroon po sila ng sariling bahay. Yun po. Sana malista din po ako dyan. Mr. President, baka naman. Ay, siguro may mga mayor yata ang naglilista niyan. Hindi ko lang alam. Ito yung zero, ito maganda, ito yung gusto ko. Zero active NPA guerrilla front as of December 2023. Papansin niyo, tahimik yung mga yung mga kababayan nating NPA, mga New People's Army, mga guerrilla nila. Tahimik po sila. Hindi po nila masyadong binabatikos ang gobyerno natin ngayon. Pati po yung mga nasa legal front nila, di ba? Di ba hindi po ba nakakatuwa? Baka ito na yung simula ng pagbabalik loob nila sa ating gobyerno at malay nyo, may magandang plano ang Pangulo para sa kanila. Hindi katulad nung panahon ni Digong na masyado silang active, talagang galit na galit sila. Alam mo, ako, sa totoo lang, syempre pro-government ako at patriotic person ako para sa gobyerno talaga. Yun din ang turo ko sa mga anak ko. Pero ang mga NPA ay kapwa natin Pilipino. Karamihan sa kanila kaya namundok ng ganyan dahil may pinaglalaban sila. Hindi, meron lang iba na umabuso talaga, ganyan. Pero ito sa panahon yata sa administrasyon to, magkakaroon siguro ulit ng dialogo o pag-uusap para malaman na yung hinaing ng bawat isa at matapos na yung kaguluhan na to at magbalik loob na sila. Yun lang po. At ang number 16 po natin, new 24/7 OFW VIP lunch. Ito para sa mga bagong bayani natin, yung mga OFW. Meron silang VIP lunch pag uwi nila rito. Diba? Sosyal. Ang sarap umuwi sa sariling bansa lalo na may VIP lunch ang mga OFW natin. Yan lang naman konting pakonsuelo lang natin sa pagod nila at sa pagpapasok nila ng mga dolyar dito sa Pilipinas. Itong number 17, last. Marami pa po hindi ko na siguro maisa-isa lahat at baka magsawa kayo sa buka ko. Itong new dedicated satellite for the Philippines to boost internet and employment. Ito yung new dedicated satellite. Hindi nyo napapansin, medyo mabilis na yung mga wifi connection natin ngayon dahil dito yun Talagang binus ng gusto yung sa internet and employment natin. Kaya guys, nakakatuwa sa maikling panahon. 1.5 quarter years lang, nagawa niya lahat to. Paano pa kaya sa loob ng 6 na taon? Kung ako tatanungin guys, pabor ako sa People Initiative. Kung madadagdagan pa ng kahit konti lang yung termino ni PBBM, siguro magawing mga 8 years ganyan, magdagan ng 2 years, mas matatapos niya lahat ng proyekto. At isa pa rin natutuwa ako dahil naisulong na rin ang bagong Pilipinas. At makita ko ang suporta, napakarami pa rin nagmamahal sa mga Marcos. Kahit merong isang asungot na manong digong dyan na nanggugulo, huwag na po natin sila papansinin. Kasi po tapos na sila Tayo naman po, sabay-sabay natin tahakin ang pagunlad ng bansa, pagunlad ng bagong Pilipinas, at nating mga bagong Pilipino. Yun lang po yung gusto kong parating sa inyo, aking mga ka-founder, mga bro and sis. Thank you for watching. I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag, I'm useless. I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag, I'm useless.